Noong mga araw na iyon, dinalhan ni Melchizedek, hari ng Salem at saserdote ng kataas-taasang Diyos, si Abram ng tinapay at alak at pinagpala ng ganito: Pagpalain ka nawa, Abram, ng Diyos na kataas-taasan na lumikha ng langit at lupa. Purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay sa iyo ng tagumpay. At ibinigay ni Abram kay Melchizedek ang ikapu ng lahat ng kanyang nasamsam. Ang salita ng Diyos. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melchizedek. Sinabi ng Poon sa hari ko't Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang ang kaaway mo ay lubos na mapasuko pagkat iyong matatalo. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melchizedek. Magmula sa dakong Siyon ay palalawakin niya ang lupaing iyong sakop at lahat ng kaaway mo'y sakupin at pagharian, gayon ang kanyang utos. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melchizedek. Sasamahan ka ng madla kung dumating ang panahong lusubin ka ng kaaway. Magmula sa mga bundok, lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melchizedek. Panginooy may pangako na ito'y tiyak mangyayari. Ganito ang kanyang saysay, katulad ni Melchizedek, gagawin kang saserdote na hindi nawawakasan. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melchizedek. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus noong gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinaghati-hati ito at sinabi, Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang kalis at sinabi, Ang kalis na ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo sa pag-alaala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kalis na ito, ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling niya ang mga may karamdaman. Nang dumidilim na'y nilapitan siya ng 12 at sinabi sa kanya, Paalisin na po ninyo ang mga tao nang makaparoon sila sa mga nayon sa kabukiran sa paligid upang humanap ng makakain at matutuluyan. Nasa isang ilang na lugar po tayo, ngunit sinabi niya, Kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, Wala po tayo kundi 5 tinapay at 2 isda, kaya kailangang bumili kami ng pagkain para sa mga taong ito. May 5,000 lalaki ang naroon. Ngunit sinabi niya sa kanyang mga alagad, Paupuin ninyo sila ng pulupulutong na tig-50. Gayon nga ang ginawa nila. Pinaupo ang lahat. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda, tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga ito at ibinigay sa kanyang mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Nakakain ang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at nakapuno sila ng 12 bakol. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa pinagpalang araw po sa inyong lahat, mga taga-salita ng Diyos at salita ng buhay. Ito po si Bishop Juni. I'm back. At syempre po, ngayong linggo, tama-tama, Corpus Christi. Napakaganda ng ating magiging pagninilay sapagkat ang ebanghelyo natin, hindi directly about the body of Christ, pero patungkol sa mga tinapay. At ito yung tinapay na pinarami ni Lord para pakainin ang napakaraming tao. Pero alam niyo, mas gusto ko sanang mapagnilayan natin tungkol sa ebanghelyong ito ay yung sinabi ni Lord, kayo ang magbigay. Wow! Sa akin, napakaganda nito sapagkat ito ang tingin ko
ang isang tunay na manifestation ng tunay na Eucharistia. We will always look at the Eucharist as the sacrament, which is the, sabi nga natin, font and summit of Christian life. Eh kung ito ho ang bukal at ito ang rurok, hindi ba ibig sabihin nun, our life would emanate from it? Ibig sabihin, ang klase ng buhay natin nagmumula sa Eucharistia. Eh kung ang Eucharistia ay pagbabahagi ni Kristo ng kanyang sarili sa atin, hindi ba dapat ang buhay naman natin ay pagbabahagi natin sa iba kay Kristo? O yan. Kaya ang sabi ni Lord doon, kayo ang magbigay. Tinanong ng mga alagad, saan tayo kukuha? Ibigay nyo kung ano meron kayo. At ito naman din lagi ang pangunahing hamon sa buhay natin pagkatapos ng misa. Na paglabas natin, ano ba meron tayo? Ang tanong, handa ba tayong ibahagi kung ano meron tayo? Lalo na sa higit na nangangailangan, sa higit na naghihikaos. Ito ang tunay na diwa din ng Eucharistia sa buhay natin. Tunay, nakakasimba tayo. Tunay, may misa. Tunay, nagbibigay puri tayo sa Panginoong nasa Eucharistia. Pero gustuhin nating dalhin sa higher level ng buhay Kristiyano, pues dalhin natin ang Eucharistia sa buhay natin sa iba. Okay po ba ito? So ito po uli si Bishop Juni. Nagpapaalala, always be blessed and be a blessing.